po ng ating talakayan or pag-uusap sa MTRCB, Chair Lala Soto, It's Showtime. Nakapulot po kami ng or nakatisod kami ng balita na di umano, again unverified po itong source namin na may plano nga rin po ang opisina ng tawag dito, ang opisina ng MTRCB, particular itong opisina ni Chair Lala Soto, na sampahan ng kaso itong AdProm executive ng Kapamilya Channel na kaibigan din natin si Eric Jan Salud ng AdProm ng ABS-CBN, at for the longest time, ilang dekada na rin nating nakakatrabaho yan at nakakasalamuha bilang, alam mo, namumuno ng mga usapin tungkol sa multimedia, social media at iba pa, na parang sa bugso ng kanyang emosyon ay nakapag-post sa kanyang Instagram account ng pag-aalipusta. Gagamitin ko yung salita, allow me na gamitin yung salitang pag-aalipusta na sa personal na level dito kay Chair Lala Soto, na yun nga, sinabihan niyang walang delikadesa, mag-resign ka na or something, mga ganong mga pangungusap na eventually ay binura din naman or tinanggal din naman. But then again, may mga nakakuha na ng mga screenshot, nakagrab na ng naturang ano, at di umano ayon sa aming napagtanungan, napag-alaman, merong hanay na mga kaibigan o grupo ng mga kaibigan o advisor itong si Chair Lala Soto ng MTRCB na nagpapayo dito kay Chair na sampahan ng kaso, at ayon sa chika ay kinukonsidera. Okay, yun ang una naming pagbabalita sa inyo bilang part 2 ng MTRCB Usapin Showtime. And then sa punto naman po ng Showtime, na sinasabi nga natin na meron pa silang 15 days para iapila under the office of the President ang kanilang sinasabing appeal na ayon nga sa binasa ni Kois Jong Hilario in one of those episodes ng It's Showtime nitong mga nakaraang linggo ng September, sinasabi nila na wala silang na-violate at appealable nga itong kaso. But then again, na naging usap-usapan na lumalaki ito kasi nga ang isa sa mga matatawag nating main host, kumbaga yung flag carrier or flag bearer nung It's Showtime, na walang iba kundi si Meme Vice Ganda, talagang sinasabi ng iba na nagyayabang pa rin, ginagamit pa rin na platform yung programa para, alam mo yon, mapasaringan, maparinggan, or ano tawag natin to, parang inisin lalo ang MTRCB, pati na yung mga ibang nang-iinis din sa kanya, o quote unquote, na mga tao kagaya ni Rendon Labador na tinanggalan na ng Facebook account at saka ng, kung hindi ako nagkakamali, Gmail account yata, di ba? Na TikTok kasama na ba? O Instagram? Kasi may gano'n, may mga social media accounts na si Rendon Labador na totally ban na siya. And itong si Meme Vice, gaya na nga natin na sinasabi natin lagi na mayroong matalas na pag-iisip, napaka-brilyo at napaka-maliksi, at ang paglalaro niya ng mga words kagaya ni Master Henyo Joey De Leon, ibang klase rin. So minsan pag may mga isyong gano'n, ito sa pingganon, siguro na nagaganap, na ano siya, na-agitate, na-trigger siya na, alam mo yon, magsalita out of the blue, hindi naman sinasadya o hindi sinasadya, talagang lumalabas sa bibig ni Meme Vice Ganda yung kagaya mo na sinabi niyo, nakapag-mass reporting na ba ang lahat? Ganito na ba tayo? Chuchu na. Alam natin na mayroong mga talagang grupo, individual man yan o ahensya man yan na tinatamaan. Tapos, di ba, kahit ako, pag napapansin ko dun sa portion ng Isip Bata at saka Mini-Miss You, may mga madalas yung binabanggit yung, ayan, may MTRCB tayo, may mga ganun siya na in a very humorous and fun way. Sabi nga ng ating mga ibang subscribers dito at mga nagbibigay ng komento na kung hindi broad ang pag-iisip mo, o ang hindi malawak ang pangunawa mo, o hindi mature ang pagtanggap mo sa mga ganong klase ng bantering spills ni Vice Ganda, hindi mo talaga siya maiintindihan at iisipin mo na lagi siyang naghahamon, lagi siyang gustong may away, laging yun ang agad-agad maiisip mo, at hindi yung puntong alam mo si Vice Ganda nandiyan dyan at nagpe-play with words kagaya ni again, hindi na ako lalayo ni Joey De Leon, na may mga bagay-bagay siyempre na alam mo yon na
kung regularly pinapakinggan mo at pinanonood at sinusubaybay mo yung mga programa nila, sasabihin mo, meron talaga silang mga pinatatamaan, meron talaga silang mga pinatutungkulan. At gobyerno man yan, individual man yan, usapin man yan sa lipunan, issue man yan sa kapulisan, etc., hanggang sa mas mataas na antas ng politika, may ganun talaga. And sa tingin ko, bahagi yun ng magka-practice pa rin natin ng demokrasyang matatawag. And kung merong violation, again, sabi nga ng mga nagpapatupad ng mga rules na ito, siguro ang best venue is yung patatawag, kakausapin, bibigyan ng, alam mo yun, ng warning, etc. And sa punto naman at sa panig naman nito mga tinatawag or mga nagiging subject nitong ganitong ruling, gagawa rin naman siguro sila ng kaparaanan para, alam mo yon, humingi rin ng dispensa, pasyensya, sorry, on national television, dahil sa national television din naman nila ginagawa. So sa ganung proseso lang siguro dapat binabalanse itong mga ganitong usapin, diba? So again, itong part 2 pong ito, nasa inyo po yan. Sabi ko nga doon sa nauna po nating pahayag na ito yung isa sa mga bagay-bagay na kung may dapat tayong pakialaman or panghimasukan, ito po yung, kasi sabi nga natin, may mga ahensya kagaya ng MTRCB na nandiyan dyan para proteksyonan ang mga manonood, partikular ang mga kabataan na hinuhubog pa natin yung mga kaisipan nila at damdamin sa iba't ibang mga palabas na napapanood nila sa television. And at the same time, ito rin ang mga nagpapatakbo ng ganito mga programa, noontime show man yan, teledrama man yan, teleseries man yan, at kung ano pa man yan na basta nangangailangan ng paggabay ng mga magulang, yun naman, may tungkulin din syempre sila. Kaya ganun, sabi ko nga, ganun dapat binabalanse ng mga sumasakop at nagpapasakop, mga nagpuproduce at mga nakaharap sa telebisyon na nagpapatakbo ng mga programa para mas magandang kaaya-aya yung palitan natin ng mga emosyon, ng damdamin, ng laman ng ating pag-iisip, ng ating mga talino at mga opinyon para mabuo natin yung isang klase ng kulturang Pinoy na nanunood ng mga palabas sa telebisyon or pelikula na, alam mo yun, mayroon tayong standard or mayroon tayong panuntunan na sinusundan na dapat sundin kahit paano o kahit pa nakakasakit ito sa atin, personal yung mga gusto natin na hindi nasusunod, kagaya na nga lang din sa issue ni Rendo na lahat pinakialaman, pero nang binigyan siya ng, alam mo yun, binigyan siya ng ganitong matatawag nating kaparusahan sa pamamagitan ng pagban ng kanyang mga social media platform, dapat siguro din niyang tanggapin kasi mas inaanalisa dapat na niya, ano bang ginawa ko sa tingin ko, dahil kung hindi na ito na-check ng mga ahensya, ng mga group or nagpapatakbo ng ganito, di wala na nga sinatawag nating balance sa ating lipunan na nagpapamaintain ng supposedly freedom, democracy, etc., na kung saan tayo at the end, ang end user kasi tayo lahat ng mga nagtatangkilik, nagbabayad, nanonood, nakikinig. Diba? Kaya kami dito sa aming Muting Channel, kahit sa mga ngayon ay may mga nireripaso pang mga panuntunan, alituntunin, batas, etc. para masakop din yung mga ganitong klaseng platform. Kami po'y nakikiisa dahil kagaya po ng mga iba na matitino na gusto rin namang pasukin itong pagbablog, pagpapodcast sa kaparaanan na nagbibigay sila ng impormasyon, edukasyon at entertainment. Kami po ay mananatili sa mga ganoong bagay at susubukan din namin talagang balansehin kahit pa may mga nagbabash din sa amin, may mga opinion din kaming hindi naman sakto doon sa mga opinion ng iba kasi ang dami ko ring bash na natatanggap, especially pag yung napupuna ko ng konti o napipiti ko ng konti yung mga celebrities na gusto nila kasi yung ibang mga fan saradong isip, ayaw buksan ng kanilang mga kaisipan para tanggapin ang mga artista, tao din po yan na nagkakamali, may mga pinoprotektahan din mga interest yan. Basta kami dito iilalatag po namin sa inyo yan sa kaparaan ng alam po namin at sa kaparaan ng nababalansin natin ang mga bagay-bagay. Ang taray ko, at on that note, pansamantala po kami magbababay. Magpapasalamat na rin sa aming mga subscribers, Luzon, Visayas, Mindanao, outside the Philippines, Australia, USA, Canada, China, Japan, Korea, New Zealand, Switzerland, saan pa man. Mahal na mahal po kayo ng Unbettable Channel at keep on
sending your remarks, your opinion, your comments. Yung mga bashing, okay lang yan. Tanggap din naman namin yan for as long as hindi yan namin personal. Ganun din po kayo. Kaya yung iba po, kung napapansin niyo, hindi namin binablock yung mga medyo personal. Kasi natatanggap naman namin. Pero sobrang personal na po, yun po, matik yun, block yun sa amin. Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi. Diyos mabalas po sa ating lahat.